Kung naninigas o hindi gumagalaw ang balakang mo, pag tumatayo o naglalakad, bagay sa iyo ang rutang ito. Mapapansin mo ang pagbabago. Bubuksan natin ang balakang mo. Aalisin ang tensyon. Mag-iinat at lalakas ka. Mas magiging komportable ang pakiramdam mo. Parang bumata ka. At para maintindihan mo ng kaunti kung ano ang nangyayari sa paligid ng balakang mo. Malalaki at totoong mga kalamnan ang nandyan. May tagabaluktot ng balakang na mula dito, dumadaan sa singit, papasok sa katawan papuntang lumbar spine at balakang. At pagkatapos, meron tayong kalamnan ng puwitan sa likod, napakalaking kalamnan. May mga kalamnan din tayong nagbibigay ng stability sa paglalakad at ang panloob na bahagi ng hita ay kadalasan maikli. At kapag hindi nagagalaw ng maayos ang apat na bahagi na ito, kundi puro upo lang ng walang pagbalanse, siguradong magkakaproblema ka dyan. Kapag ginawa mo ang tamang ehersisyo na gagawin natin ngayon, mararamdaman mo agad ang pagbabago. Mag-e-ensayo tayo para sa kanang bahagi. Kung kaliwa ang problema o gusto mong mas maliksi dito, gawin lang ang ehersisyo sa kabaligtad na direksyon. Mas mainam kung parehong galawin ang magkabilang bahagi para mas maliksi ang katawan. Umpisahan natin sa puwitan. Itaas ang kanang paa sa tuhod mo o baliktarin kung gusto mo. Hindi rin madaling makaangat si gabi dyan. Kung hindi mo magawa ito, pahabain mo ng kaunti ang binti at ipatong, tapos gawin ang ehersisyo sa posisyong iyon. Kung kaya mong ipatong sa tuhod, yumuko at damhin. Kailan sapat ang dami o lakas? Dapat maramdaman mo agad ang hatak sa puwitan sa simula dahil yon ang unang aksyon. Ipatong ang bisig sa tuhod at idiin pababa para maramdaman na kailangan itong iunat. Tama, oo, at panatilihin mo lang ang tensyon at pagdiin sa tuhod ngayon. Kung yumuko ka pasulong gamit ang katawan mo, i-adjust mo lang ang braso para manatili ang pagdiin. Pwede mo ring gawin ito para mas madaling ma-adjust. Gaano kababa ang tuhod at kalayo ang katawan pasulong? Gusto mong maramdaman ang malakas na paghila sa likod ng puwit mo? Oo, subukan mong maramdaman na humihila talaga doon. Perpekto. Mag-iinat tayo ngayon habang pinalalakas din ang iniinat na parte. Manatili ka lang sa pagkakaupo na ganyan at hilahin mo ng pinakamalakas ang iyong kaliwang ang iyong kanang ibabang bahagi ng binti papunta sa tuhod. Parang gusto mong idiin pababa ang tuhod mo sa sahig. Mag-relax ka at ngayon ibaba mo pa lalo ang tuhod mo, ang kanan, at ilapit mo pa ng kaunti ang katawan mo sa harap. At ulitin mo, idiin mo ng mabuti, mag-relax ka, lumapit ka pa sa harap at idiin mo pa lalo ang tuhod pababa at ulitin mo, idiin mo ulit. Malaking trabaho ang malalaking kalamnan. Oo, pero timplahin mo ito ng tama para sa buong oras ay positibo pa rin ang pakiramdam mo. Yung tipong sakto lang na masarap na sakit ang nararamdaman mo. Mag-relax ka, idiin mo ulit pababa at ilapit pa ang katawan mo sa harap. At tumayo ka, tapos pumunta ka sa hip flexor, lumipat ka ng kaunti dito sa gilid, ganito sa tagiliran. Ngayon, umatras gamit ang kanang paa mo. Ilagay mo ang kanang kamay mo sa puwitan, sa ibaba, mas mababa pa, doon sa tapat ng singit, kaya huwag masyadong mataas, dapat mas mababa pa. Ilagay ang kaliwang kamay sa pusod, iunat ang katawan paatras pero katawan lang, huwag ang ulo. At mapapansin mo, magsisimula ng humigpit sa kanang singit o sa kaliwa. Depende kung aling bahagi ang ginagawa mo ngayon. Oo, nararamdaman mo na. Humihigpit sa singit pataas papuntang balakang, doon mismo sa dinadaanan ng hip flexor. Hanapin mo yung intensity na kaya mong tiisin, yung medyo matindi. Kasi kapag matindi ang ensayo, matindi rin ang resulta. Taasan mo pa yan. At huwag kang lalabas sa gitna hanggat maaari, dagdagan mo lang ng kaunti pa, huwag lalabas sa gitna. Dahil ang mga kalamnan at mga fascia, kailangan nila ng partikular na oras para magbigay at ngayon nakakakuha pa sila ng dagdag na lakas. Manatili ka lang sa ganyang posisyon gabi at iusog mo ang kanang paa mo paabante.
Oo, hindi talaga pwede yan. Pero hilahin mo na parang gusto mong hilahin pa abante. Oo, parang gusto mong hilahin pa abante. Talagang mahigpit, talagang mahigpit. Pakawalan mo ulit at ituloy ang pag-unat. At ulitin natin, hihilahin mo ulit ang paa mo paabante. Hilahin mo paabante, hilahin mo paabante, hilahin mo paabante, pakawalan mo at ipagpatuloy mo ang pag-unat. At ulitin natin, hilahin mo paabante, hilahin mo paabante, pakawalan mo, ipagpatuloy mo ang pag-unat. Dapat flexible at malakas ang mga kalamnan. Magugulat ka kung paano magbabago ang balakang mo kapag ginagawa mo ito ng regular. At gaya ng sinabi ko, kahit sa unang beses pa lang, mapapansin mo na agad ang pagkakaiba. Siguradong sigurado. At lumabas ka ulit. At ngayon pumunta tayo sa upuan. Nandito ang upuan. Sige, pumunta ka sa likod ng upuan. Gabi, humawak ka, manatiling tuwid. Hindi, manatiling tuwid. Ibuka mo muna ang mga paa mo para maramdaman agad ang tensyon sa loob ng hita mo. Mahalaga ito, manatiling tuwid, huwag yuyuko pa abante at dahan-dahang ibuka ang mga paa mo. Oo, pwede mo itong gawin gamit ang isang paa. Ilagay muna ang harap, tapos ang sakong, o sabay gamit ang dalawang paa. Tuwid ang mga tuhod at katawan. Iwasan ang sobrang pag-arko ng likod. Ituwid pa ito kung medyo nakaarko ka. Tama! Ito yung maliliit na detalye na nagpapabisa pa. Kung hindi mo pa kayang kontrolin lahat ng yan, manatili ka na lang na tuwid ang katawan at unti-unting palawakin ang pagitan ng mga paa mo. Doon pa lang, epektibo na yan. Gusto rin nating magkaroon ng lakas dyan. Paano nating gagawin yon? Gusto mong pagdikitin ang mga paa mo. Subukan mong pagdikitin. Pero syempre hindi sila gagalaw kasi nakatayo ka naman dyan. Magpahinga ka ulit at lumayo konti. At ulitin mong pagdikitin sila. Subukan mong pagdikitin ang mga paa mo. Mas nai-stretch nito at pinapalakas at pinapaluwag ang mga nai-stretch na kalamnan. Bitawan at lumayo pa ulit. At isa pa, subukan mong pagdikitin sila. Subukan mong pagdikitin sila. Paluwagin mo at lumayo ka pa ng kaunti. Tama. At ngayon dahan-dahan kang bumalik pataas gamit ang mababagal at magagaan na hakbang. Pataas, 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 pataas. Tama. At pumwesto ka dito, kasing lapad ng balikat. Kung sa kanan, mag-unat pa kaliwa. Kung sa kaliwa, mag-unat pa kanan. Sige, manatili ka dyan, gabi. Igiya ang kaliwang kamay pababa sa binti, itulak ang balakang palabas sa kanan. Ilagay mo lang ang braso mo sa kabila. Tama, hilahin mo ngayon at mararamdaman mo ang pag-unat sa kanan ng balakang mo. Hilahin mo papunta sa kabila at subukang ilagay ang kamay sa binti para mahila ang sarili pababa. Oh, hawakan mo ng kaunti ang binti at hilahin mo ang sarili mo pababa. Tama. Dahan-dahang hilahin pababa. Hilain mo ng maayos pababa. Hanapin mo ang tamang lakas mo. Opo. Dito rin, kailangan ng lakas. Panatilihin ang posisyon at itulak ang paa mo sa kanan. Manood ka muna! Hindi! Manatili ka lang dyan. Hindi dapat gumalaw yan gabi, kahit sa bahay mo. Huwag mo lang hihilahin para gumalaw. Yan ang mahalaga. Paluwagin ulit at magpatuloy sa pag-unat. At ulitin, hilahin mo palabas, hilahin mo palabas, hilahin mo palabas. Paluwagin, ituloy ang pag-unat papasok. Ulitin, hilahin palabas, paluwagin at lalong ipasok. At kung hindi mo magawang kontrolin ang mga detalye gaya ng sinasabi ko, huwag mong alalahanin. Gawin mo lang ang makakaya mo. At sapat na iyon. Sige. At pagkatapos dahan-dahan kang bumangon ulit, sandaling igalaw ang binti. Sige. Ingat, ngayon ang kanan ay gagawa ng ganito.
Mag-ingat, ito ang sentro ng pagkakapirmi. Patuloy kang umaatras gamit ang kaliwang paa habang nananatili sa pwesto ang kanang paa. Oo, at huwag kang mag-atubiling umatras. Umatras ka lang gamit ang kanan. Gamit ang kaliwang paa ang pag-atras. Oo, gusto ko lang na umiikot ka pa rin papasok at tuwid ang kanang binti. Mapapansin mo, ito ay pag-ikot palabas. Oo, ilipat ang bigat ng katawan sa kanang paa. Para sa kaliwa, baliktad lang. Subukan mong magawa ito. Oh, baka medyo mahirap itong gawin ngayon. Sige, at ngayon subukan mo pang ituloy ng kaunti, tapos umikot ka dyan. Oh, hilahin mo. Hindi mo naman kailangang igalaw ang paa mo. Pwede mong hilahin pa ng hilahin para ang katawan mo ay unti-unting pumunta sa kanan, sa kaliwa. Napapansin mo, di ba? Sige, ganyan. At ngayon, ilagay mo ang bigat sa kanang paa mo. Ilipat mo sa kanan at subukan mong ipihit papaloob ang kanang paa mo. Oh, pero parang dikit lang siya sa sahig. Paluwagin mo ulit, ipihit mo pa pakaliwa at ulitin mo. Ipihit mo pa pakaliwa, yung kanang paa mo, paluwagin mo lang at ipagpatuloy mo ang pag-ikot. Ulitin mo, ipihit mo siya papaloob. Paluwagin mo lang, gawin ulit ng huli, tapos bumalik sa harap. Huwag igalaw ang kanang paa at bumalik ulit sa harap. Ngayon, baliktad naman, huling ehersisyo na ito, tapos na tayo sa lahat. Ngayon, maglakad ka ng tuloy-tuloy, kaliwang paa sa kanan, tapos ipihit mo ang kaliwang binti papaloob. Hindi madali, pero subukan mo lang at magiging mas madali ito sa bawat ulit. Isama mo sa pagsasanay ang pagtatanong kung paano gagawin at sisimulan ang ehersisyo. Mas magiging fit ka rito. Kahit sa simula ay parang mahirap at tanong mo kung kaya mo. Masanay ka lang para gumaling at makinabang ang katawan mo. Oo, napapansin ka, ang galing mo. Oo, sige lang, tuloy-tuloy. At ngayon, dahan-dahang ipihit pa kanan. Kung kailangan, kumapit ka sa pader at dahan-dahang ipihit pa kanan. Ramdam mo ba ang hangganan? Oo, ngayon ilipat mo ang bigat ng katawan paatras. Siguraduhing matibay at nakadikit ang kanang paa sa sahig. Tapos, ipihit palabas ang kanang paa. Pakawalan mo ulit, ipihit pa ng kaunti pa kanan. Ramdam mo ba? Oo, ulitin mo. Subukang ipihit palabas ang paa. Pakawalan mo ulit at ipihit mo pa ng kaunti. Napaka-espesyal na ehersisyo ito para sa pagpapalaya ng balakang mo at ulitin mo. Ipihit mo ang paa mo palabas. Pakawalan mo at ipasok mo ulit ng mas malalim. Sige, subukan mo. At dahan-dahan kang lumabas ulit. Maglakad ka ng ilang hakbang. Ikaw rin na nasa bahay, maglakad ka ng ilang hakbang, gumalaw ka ng kaunti, itaas mo ang paa mo, ilabas mo ito, damhin mo lang.